Hello everyone! Buhay hi! New day, new vlog. So, kumusta po tayong lahat? For today's video, pag-uusapan po natin yung about sa mental health, especially yung ating so-called depression. So, ano nga ba ang depression? According po sa Google, mag-Google muna tayo. Ang depression ay marami talaga siyang meaning, pero itong isa lang ang itatakol natin. Depression is the major depressive disorder. It's common and serious mental disorder that negatively affects how you feel, think, act, and perceive the world. So according to statistics daw, nearly 3 in 10 adults, which is 29%, have been diagnosed with depression. And at some point in their lives, and about 18% are currently experiencing depressions. So siguro ito mag-vary ito depende sa country, 'di ba? But even in the Philippines nowadays, marami na pong mga depressions na mga victims. According doon pa to, itong survey na tinitingnan ko is 2023 pa to, na national survey. Women are most likely than men, and younger adults are most likely than older adults to experience depressions. While depression can occur at any time and any age, on average, it can first appear during one's late teens to mid-20s. Symptoms of depressions can vary from mild to severe and can appear differently in each person. So ano nga ba yung mga simptomas na ito? Unang-una, feeling sad, irritable, empty, and hopeless. Yung sabi nga sa Pilipino, nakatulala, nakatingin sa malayo. Losing interest of pleasure in activities. Tapos, significant change of appetite. Wala nang ganang kumain. Ano naman yung palakain? So, hindi siya depressed. Sleeping too little and too much. Oh. Decreased energy or increased tiredness and fatigue. And marami pa pong iba. So, nakaka-worry po. Bakit po namin ito sinishare ngayon? Kasi we have a friend who recently died because of this depression. So, inaalay po namin tong vlog na to sa kanya kasi he is very nice and good to us, especially sa akin at kay Marlo. Though seldom lang kami nagkakausap, pero syempre hindi naman natin kailangan maging close ng too much para makilala yung tao or maging friends natin sila ng years. Pero kahit saglit mo lang sila nakilala, if you consider them as your friend, di ba? Yun ang importante. So bakit nga ba nagkakaroon ng depression ng isang tao? Doon sa mga sinasabi kong simptomas na yon, ano nga ba ang umpisa ng depression? So, in my own opinion, siguro nagsisimula yan sa may mga issues tayo sa buhay, may mga problema tayo sa buhay na mga unresolved pa long time ago, 'di ba? So, katulad sa akin, example ko, meron akong postpartum depression nung nanganak ako sa 2 kong anak. Imagine that? Sa kadaldalan kong ito, sa kamaldita kong ito, na biktima ako ng ganun. Pero yung akin kasi is different. That was fear. Fear of being alone, fear of anything. Yun lang ang inaatake lang ako pagdating ng 4 p.m. and sa gabi. Nakakatulog pa naman ako. So medyo yung akin is bunga lang yun ng aking panganak or postpartum depression nga. Pero ang hirap i-tackle yung mga ganyang problema sa buhay. Pero ngayon, pag-uusapan natin further kung bakit nga ba may depression ang isang tao. So, I will have to give the floor to my husband. Kung nga ba ang
kanyang inputs about depression. Okay. Depression. Saan kaya nagsisimula ang depression? I think nagsisimula ang depression because people worry too much. And kung basahin po natin ang Matthew 6:25 to 30. Pero ito na lang. Quote in the Bible, NIV, at ang pamagat ng paragraph na ito is, "Do not worry. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life?" Ang worry kasi is you overthink of everything. Like, halimbawa, bakit ang tao hindi nakakatulog? Because he think too much. Siguro sa so many reasons sa buhay, mayroon talagang tao na in reality, pag hindi ka nakatulog, means to say you have no peace in yourself. At alam natin na God is peace. So ang lahat ng ito, kung mayroon kang Diyos, mayroon kang Diyos na sinasamba, mayroon kang Diyos na dinadalangin, mayroon kang Diyos na kaibigan mo, mayroon kang Diyos na makakausap mo, actually you do not worry. Because God, if you have Christ, kaya nga kung nandyan si Kristo sa buhay natin, tinatawag na tayong mga anak ng Diyos. Pag tayo tinawag ng mga anak ng Diyos, means to say we are securing our future, about our salvation. At saka hindi na mawawala yung salvation natin. So bakit tayo nag-aalala? Bakit tayo nag-aalala? Dahil sa mga nandito pa kasi tayo sa mundo. At ang mundo ay puno ng mga pagsubok dahil ang kalaban ay gumagawa rin ng kanyang mga schemes para mag-doubt ka sa Panginoon. And doubting is also being intercorrelated to worrying. Kasi pag nag-doubt ka na, misusing wala ka ng trust sa Panginoon. Nag-worry ka dahil wala kang trust sa Panginoon. Wala kang solid na relationship sa ating Panginoon. So, sabi nga, bakit tayo magawa sa ating buhay? Our life is just a borrowed life. And we know that our life, God is the one who controlled us if you are with Christ. At ibigay na natin ang buhay natin sa Panginoon. Yun ang sinasabi natin, full trust. When we say trust in anything, whatever happens to our life, dapat hindi na tayo mag-overthink of everything. Dapat focus tayo sa Kanya. Ano yung dapat nating gawin? Dahil tinuruan tayo ng Panginoon kung paano tayo manalangin sa Kanya. Our Father who art in heaven. Siyempre, our Father, may patutunguhan ng ating pagdarasal. Dapat mayroon tayong pinagdadasalan. Who art in heaven. So, nandoon siya sa langit. Holy is your name. Thy kingdom come, thy will be done. So, means to say, kung dalawang kwan yan, hindi lang spiritual, but also sa ating buhay ngayon. Ang will ng Panginoon ang dapat nating sundin. Hindi yung will ng tao. And let us not into temptation. Huwag tayong mag-alala at huwag tayong magpa-tempt sa ating kalaman. Give us this day our daily bread. Yun. Means to say, ibibigay niya. Hindi lang siguro yung magarbong buhay, but God fulfill the basic needs of our life. Nakakain tayo 3 beses ang araw. Nakakatulog tayo, nakapahinga tayo, nakakainom tayo ng tubig, lahat ng mga pangangailangan ng tayo, nandyan, binigay ng ating Panginoon.
Kaya, we don't worry because we know that we are not permanent in this place. God make us, God will take it away also. So, ang masasabi ko lang, it is not easy na ma-depress ang tao because sabi nga, it's a psychological warfare but actually it's a spiritual warfare dahil kumikilos ang kalaban. Kaya kailangan natin suotin ang full armor of God that will protect us from all these schemes ng ating kalaban. So, for those na may doubt pa sa Panginoon, just fully trust God. Kung mayroon kayong mga depression, you need to read the Word of God. Ano bang sinasabi ng ating Panginoon about sa pag-trust sa Kanya? And all these things will be ma-resolve yan lahat dahil ang Panginoon lang naman talaga ang ating sinasandalan sa buhay natin. Kaya sa mga kaibigan namin na mayroong mga pinagdaraanan ngayon, maybe it's time for you to reflect whom you can trust and start surrendering yourself to our Lord and Savior Jesus Christ because He is the one who is in control of our life. Okay. At yun lang. So, paano kung nandyan na sila sa sitwasyon na yon? Kasi hindi mo naman yan masasabi. Pasensya na kayo, meron kaming mga pants and jacket dyan kasi yung anak namin nasa practice ngayon. So, totoo lang tayo, di ba? So, let's go back to our main topic. Paano kung, for example, si Juan de la Cruz nandyan na ngayon? Siyempre, hindi naman, ako nga, postpartum lang yung akin. Hindi nga ako naniniwala sa kanya eh. Lagi niyang sinasabi, wala kang tiwala sa Panginoon, wala kang ganun. But, sinasabi ko sa kanya, umiiyak ako noon, you're not in my shoes. You didn't feel what I feel. So, ngayon, kasi nangyari ngayon sa aming kaibigan, sad to say, namatay na talaga siya. So, paano kaya tayo makapag-reach out doon sa mga taong ganun? Kahit naman napakalawak ng mundo, pero mag-umpisa tayo sa mga friends natin. Kailangan pa ba natin i-volunteer ang i-presenta yung ating sarili? Kasi kami, we were surprised. Hindi namin alam na may pinagdaanan na din pala yun. Hindi man namin sinasabi na malay mo, hindi. At least ba kung sakaling malay natin, hindi natin alam ang work, ang ng miracle ni Lord, di ba? Kung sakali man na nakausap natin or let's say, paano natin i-help yung mga taong ganon? In what way? Napaka-importante ang prayer. Actually, prayer is so powerful na minsan ninineglect lang natin. We are only praying for ourselves, but praying for others is also important. Our obligation bilang mga Kristiyano. Yeah. And kung sino man ang pinag-pray kasi natin is because right now kung limbaw na-depress na sila, wala na silang tiwala, wala na silang confidence sa kanilang sarili. And to open up to anyone is mahirap na sa kanila because of maybe pride, maybe nahihiya sila or natatakot sila na i-judge. So one thing is the warfare dito sa mundo is not only by physical but it is principalities. It is spiritual warfare. So prayer is the most effective way na makakatulong sa atin because God will make a way if you pray. God will make a way kung hindi man kami or hindi man yung ibang tao. If God answers prayer, if one of us pray for kung sino man ang ito, God will send an angel or anyone na mga kuan ng Panginoon, mga tauhan ng Panginoon that will make a way to
heal that guy or that Friend of ours. So, but maybe because hindi natin pinag-pray ang ating mga kaibigan, kaya siguro nangyari yan. And kaya nga sabi ko nga, even your peers, kung sino man yung mga kaibigan natin, pag-pray natin. We don't pray only for our family, but we also need to pray for our friends and relatives and to those na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yun po ang pinaka-importante sa lahat. And that's the way that we could help them. At if the opportunity comes na magkita kahit mag-open up sila sa iyo dahil naliwanagan sila na you are really dapat na pagsabihan sa mga pagmamahal, then praise God and we'll start to share the word of God to them and open up things. Katulad sa iyo, ayaw mo maniwala sa akin. So what God brought to you is a book. A book that has verses that kung ano yung mga question niya, mga doubts niya, nandun sa book na yun. And we want to share that book to you next time in our blog. It's very helpful and you need to purchase it or kung ano man yung... Yeah, ano yun eh. Marami yung book na yun. Binigay yun ng isang pastor. Si Pastor Delphine. Sa akin, pinabasa niya. Nakalagay doon, ang title is How to Overcome Your Fear, Anxiety, Depressions, basta lahat. Tapos bawat ano doon is may mga verses. So yun ang isa na nakatulong sa akin. At of course yung prayer talaga ng community at yung church namin. So to end this vlog, kaya namin ito na share kasi sanay kasi kami na may kina-counsel way back in Dubai. Pero dito kasi hindi ganun kalawak ang aming channel, kumbaga. So, dito na lang namin sinishare sa YouTube. And malay natin may makarinig at makatulong din kami kahit papano. So, in memory of our friend, we are so sad, pero nangyari na ang dapat nangyari. So, sana wala nang susunod pa, lalo na sa mga circle of friends natin. Sana maagapan kasi itong depression na to is just hindi just kumbaga kung maagapan ng early, it's serious. Delikado din ito kasi mental health ang pag-uusapan. Pero kung maagapan sana ng maayos, mas may makatulong at saka hindi sana paaabot sa ganon. Yun lang naman ang point ko eh. So, yun lamang po ang aming na-share tungkol doon sa depressions. And we hope and pray na kung sino man ang mga may pinagdaanan ngayon, sana malampasan nila ito. If you are watching randomly to this vlog, you need prayer also. If you need prayer, just message us in the YouTube and we will include you in our prayers. Kung okay naman sa'yo, mag-reach out ka sa amin. We are free and ready to talk to you. So, yun lamang po, and I hope may natutunan kayo sa vlog na ito, and see you on our next vlog. God bless everyone. Bye!